Hello, good day everyone. Gandang umaga, magandang buhay. Magluluto tayo ng apritada. Ito guys, babalatan muna natin yung patatas. Balat muna tayo. Alam niyo ang patatas ngayon, hindi na nila hinuhugasan. Kaya hindi mo alam kung may sira ang loob. Kita mo oh. May sira oh. Huhugasan mo yan bago balatan. Doon mo palang makikita kung may sira. Saka hindi marunong bumili yung anak ko. Hindi marunong kumilates ng may sira. Ang hirap lang guys. Kasi yung anak mo nag-iisa tapos hindi marunong sa lahat, hindi marunong mamalingki. Ano ba yan? Bisaya. Kasi ako, pasensya na kayo. Ngayon, yan, hindi marunong mag-budget. Siguro sarili niya marunong mag-budget. Ayan. Mag-iisa lang sa buhay kasi, aywan ko ba? Bakit ko pinalaki ng hindi ko tinuruan lahat-lahat. Although na sinasama ko siya nung maliit pa ha. 3 in 1 half na ano pa lang siguro siya. Nasama ko naman sa pamimili. Dapat pala talaga hinahayaan mo mag-isa. Halimbawa, pinapamili mo. Kagaya sa akin na pinaktis ako ng kapatid ko. Siguro mga 16 years old ako noon. Yun yung tamang edad talaga na ipra-practice mo yung anak mo sa mga gawaing bahay, pati sa pagluluto, pati sa pamamalingki, sa pagbabudget. Yun talaga dapat ang ituturo sa anak pala talaga. Ngayon ko na-realize talaga. Ito tumanda na ako. Tapos yung anak mo, yung anak ko, laki-laki nga, may asawa na, hindi pa marunong mag-budget sa mga trabaho. Wala, ang mangyayari talaga, kaayawan talaga ng partner pagka ganyan. Naranasan ko rin naman yun na kapag hindi ako pinapansin ng aking asawa, nasa ibang nasa ibang organisasyon or pakikisamahan, talagang selos abutin mo talaga. Ako kasi nung araw tindahan lang sa bahay, wala naman akong mga katsikahan kasi nga makitid nga ang utak ko nung araw, bata pa kasi. Ngayon pag tumanda ka na pala, doon mo marirealize ang lahat-lahat. Kung pwede nga lang ibalik ang panahon, magagawa mo ang lahat na mga hindi mo nagawa or gusto mong itama sa ngayon. Talagang doon ka tayo. Kaya guys, yung mga magulang na ngayon mapapanood niyo itong aking video. Talagang ito yung time na tuturuan nyo talaga ang mga anak nyo ng gawain sa pagpapamilya, sa pagluluto, sa gawaing bahay, tsaka sa pagbabudget, pamamalingki. Ituturo kung ano ang the best na bibilhin, paano titipirin. Ililista nyo lang, hayaan nyo siya. Magtiwala kayo sa Kanya at sa Diyos. Yun ang pinaka-the best na i-share ko sa inyo. Kasi ako, naranasan ko na ngayon na ito. Wala yung kinakasama ng anak ko. Tapos siya, ito, nandito sa bahay. Ako na naman. Matanda na ako. 64 na ako. Balik na naman ako sa dati. Siyempre may trabaho na asikaso ko sa pagkain, sa pagluluto.
Kailangan man hindi ko asikasuhin yan. Anak ko yan. Yun lang ang ano ko talaga na maling-mali talaga ako. Maling-mali. Ang pinairal ko ang pagmamahal. Kasi nga, ganun din ang tatay ko nung araw. Pagmamahal din pinapairal sa mga anak. Hindi kami pinapagawa sa bukid. Hindi kami pinapagtrabaho, lalo na yun sa mga babae. Hindi talaga yan. Hindi kami pinapagbuhat ng kung ano dyan. Sa madalit sabi, hindi kami kinalabaw sa pagtrabaho. Na although na makakatulong man sana kami sa pagbubungkal ng aming bukirin, di sana ngayon nakatiwangwang ang aming lupain sa probinsya. Di sana nagbubukid kami. Di ba? Wala eh. Wala rin akong alam sa pagbubukid. Ang alam ko lang sa, yun, yung pagtatanim, pero yung magbuhat ng mabigat, nung hindi ko talaga naranasan yun. Salamat guys sa panonood nyo. Thank you.